Balido, kapani-paniwala yung pagkasabit ng pangalan ni si Amy Marcos po. Ako medyo alanganin ang paniwala ko rito sa motibo na sabit dito si Amy Marcos. Kasi kahit siraan man niya, limbawa, ito yung motibo niya, hindi man po mababawi ni Amy Marcos ang pagbagsak ng kanyang ratings. Kasi ang dahilan po ng pagbagsak ng ratings ni Amy at posibleng matalo, yung pagdikit niya po sa mga Duterte. Na kahit po pinagbantaan na yung buhay, gustong tanggalan ng ulo yung kanyang kapatid o kayin yung bangkay ng kanyang tatay ni Sara Duterte, hindi siya nagsasalita. Kampi pa rin siya sa mga Duterte. Iyon na nagpabagsak sa kanya. At ang pagbagsak ng kanyang ratings, mga kababayan, at posibleng pagkatalo, tingin ko hindi makakatulong itong siraan niya, limbawa, si Tito Soto. Medyo alanganin. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Mag-showbiz muna tayo mga kababayan kasi si Vic Soto nasa Muntinlupa RTC para mag-file mga kababayan ng kaso laban sa direktor na si Daryl Yap. In relation ito mga kababayan sa pelikula na ginagawa ni Daryl Yap, reviving the case of Pepsi Paloma. Ngayon, nasasabit din kasi si Daryl Yap kasi barkada ni Amy Marcos. Nasasabit yung pangalan ni Amy Marcos. Nasabi si Amy Marcos ang nasa likod. Amy Motibo, sabi dito sa report ng Politico News. Ayan Amy Motibo. Marcos reportedly behind the rapist of Pepsi Paloma film. Ito si Vic Soto mga kababayan sa interview ng mainstream media. Vic Soto shares his reaction after filing a case versus Daryl Yap. So na-file na po ngayon. Ngayon pa lang mga kababayan. So parte yan mga kababayan sa ating pag-uusapan ngayon kasi breaking news. Pero ang main topic natin, yung latest result ng survey ng SWS na nagsasabi mga kababayan, majority sa ating mga Filipinos gusto nang ma-impeach si Sara Duterte. Yan more Filipinos agree with impeachment complaint against Sara, sabi po sa survey. So this will put increased pressure mga kababayan sa Congress, lalo na sa majority of our congressmen na ikasa na po yung impeachment laban kay Sara. Kasi yung majority black po nagsabi na bigyan mo na sila ng enough time para pag-aralan mga kababayan ang impeachment case laban kay Sara. And this will also mga kababayan put increased pressures sa mga senador. Magdadalawang isip sila mga kababayan with this result ng survey. Pag inakwit nila si Sara, once nakarating sa kanilang impeachment case, malamang matalo sila sa eleksyon. Tama pa? Pabantot ng pabantot po yung mga Duterte. Nagpabantot po sa mga Duterte yung gawain nila. Sila man lang po, their arrogance mga kababayan, sila man lang ang nagpabantot sa kanilang mga sarili. But before natin pagpatuloy yung ating discussion po, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Ditong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito iGlow Serum mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May
May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. So, balikan natin yung ating kwento. Unahin natin itong mainit-init pang balita po. Sabi dito sa balita ng Inquirer, Vic Soto set to file case versus maker of Pepsi Paloma trailer. Si Daryl po, mga kababayan. Kasi sa kwento, mga kababayan, itong kaso ni Pepsi Paloma, si Vic Soto, isa sa mga allegedly one of the rapists ng late sexy star of the 80s. Ito si Pepsi Paloma para yung mga millennials at yung generation ngayon, mga kababayan, makilala ninyo. Sino nitong 80s? Kaya edad ko pala to, 1966 siya. Delia Dueñas Smith yung kanyang pangalan. July 1966. Namatay siya noong May 31, 1985. Better known as Pepsi Paloma, a Filipino-American dancer and actress in the Philippines. She was one of the popular soft drink beauties introduced in the 80s along with Sarcy Emanuel and Coca Nicolas. Yung mga pelikula niya noon, Brown Emanuel noong 1981, The Victim 1982, Cruz sa Bawat Ponglo, 1982, Virgin People, 1983, Snake Sisters, 1983, Naked Island, 1984, Matukso Kaya ang Anghel, 1984, at saka Room 69, 1985. So, after that, after appearing in a handful of films, sabi rito sa background story, Paloma was involved in a highly publicized scandal when she accused comedians Vic Soto, Joey De Leon, and Ricardo Richie Di Horsi Reyes of rape. According to Paloma's account, she and fellow actress Guada Guarin were dragged, brought to a room at the Solo Hotel in Quezon City, and then raped. Actor and future Senator Tito Soto, who is also Vic's older brother, soon became involved, compelling Paloma to drop the charges by allegedly intimidating her with a gun. Soto had drawn up an affidavit of desistance and obtained her signature. Although some newspaper reports stated that it was Pepsi's mother who signed the document on her behalf. Ngayon, kung na-convict sana sila, death penalty by electric chair, yung penalty nila noon. Ngayon, according to a retracted article by the Philippine Daily Inquirer noon, it was also around this time that Paloma was reported missing and was found being held captive by convicted felon Bienvenido Ben Olo Mendoza, a relative of the Sotos daw. Despite his arrest and confession, there is no record that Ben Olo was ever charged with any crime connected with the abduction of Paloma. Sabi dito sa background story, although the three suspects initially denied Paloma's accusations, they later issued a public apology on their knees on live TV. And in an article published by the People's Journal on October 3, 1982 saying, "We hope that you will not allow the error we have committed against you to stand as stumbling block to that future which we all look forward to. We therefore ask you to find it in your heart to pardon us for the wrong which we have done against you." Due to the signed affidavit of desistance, Paloma did not pursue her complaint and the case did not go to court. Ngayon, ito na yung nangyari. On May 31, 1985, Paloma was found dead in her apartment in an apparent suicide by hanging. According to police investigation, the rape case was one factor of her suicide. A diary citing monetary problems and anxieties
over her relationship with her mother and her boyfriend was found in her bedroom, although the authenticity of the journal entries have been questioned, especially by her manager, Babette Babe Conquera, who claims she was actually earning well. She was buried at Olongapo Memorial Park in Olongapo, Zambales. Ayan po ang background ng kwento ni Pepsi Paloma. Ngayon, matagal na siya. 1985 pa siya namatay. Nangyari yung alleged rape sa kanya, 1983. Binuhay ngayon ng taga-Olongapo rin ang kwento na si Derek Daryl Yap. Dahil sa pagbuhay po, siyempre nagalit yung mga Soto. Si Vic Soto. Kasi lumalabas mga kababayan, may motibo to destroy the Sotos. Ito na ngayon mga kababayan. Sabi ni Daryl Yap, wala akong personal o political na motibo. Hindi kaaway na mga Soto ang producer ko. Wala akong masamang tinapay sa TBJ. Sabi ni Daryl Yap. Si Pepsi Paloma ay taga-Olongapo tulad ko. Responsibilidad kong ibandera ang kwento ng aking lungsod at mamamayan nito. Yap also claimed that for 40 years, only the voices of the popular and powerful were heard and that it was high time that the mother of Paloma should be allowed to speak her truth. O ngayon, dahil po sa pelikulang yan, na sa tingin ng mga Soto, paninira sa kanila. Kasi close case na siya, binubuhay ni Daryl Yap. Nag-file siya ngayon ng kaso laban sa direktor. Nasabi sa kwento mga kababayan ng Politico News, ito kwento man lang ng Politico News, si Amy daw ang may motibo. Ayan o, sabi rito, kahapon, January 8, Amy motibo, Marcos reportedly behind the rapist of Pepsi Paloma film. Barkada niya kasi mga kababayan barkada niya si Daryl Yap. Nadamay si Amy Marcos. Yan, sabi dyan sa kwento. The upcoming Filipino film, The Rapist of Pepsi Paloma, is allegedly a well-funded smear campaign backed by Senator Amy Marcos to aid her re-election bid, sabi po ng Politico. Directed by Daryl Yap, the film has generated controversy ahead of its February 2025 plea date because of a teaser video where comedian Vic Soto's name was mentioned as the rapist of the late actress Pepsi Paloma. Kaya tumakbo po sa husgado si Vic Soto ngayon. Nag-file ng asunto. Sabi dito sa balita ng Politico News, ang primary motive daw for making the film, especially since Marcos is floundering in voters' preference surveys. Matatalo si Amy Marcos, pasok si Soto. Yan ang sabi dito. Wala pang reaksyon si Amy Marcos. Hintayin natin kung magsasalita si Amy Marcos na siya ang salarin. Nadawit yung kanyang pangalan. Yan sabi rito. The movie is reportedly aimed at bringing down Vic's brother, former Senator Vicente Soto III, to improve Amy's chances of re-election. Soto has consistently ranked high in pre-election surveys in contrast to Marcos, whose ratings have been declining in recent months. Yap is known to be close to the presidential sister, with Marcos appearing in screenings of the director's movies about her family, namely Made in Malacanang and Martyr or Murderer. Vic Soto is reportedly bent on filing cyber libel charges against Yap. Tingin ninyo, mga kababayan, balido? Kapani-paniwala yung pagkasabit ng pangalan ni si Amy Marcos po. Ako medyo alanganin ang paniwala ko rito sa motibo na sabit dito si Amy Marcos. Kasi kahit siraan man niya, halimbawa, ito yung motibo niya, hindi man po mababawi ni Amy Marcos ang pagbagsak ng kanyang ratings. Kasi ang dahilan po ng pagbagsak ng ratings ni Amy at posibleng matalo, yung pagdikit niya po sa mga Duterte. Na kahit po pinagbantaan na yung buhay, gustong tanggalan ng ulo yung kanyang kapatid o kayin yung bangkay ng kanyang tatay ni Sara Duterte, hindi siya nagsasalita.
kampi pa rin siya sa mga Duterte. Iyon na nagpabagsak sa kanya. At ang pagbagsak ng kanyang ratings, mga kababayan, at posibleng pagkatalo, tingin ko hindi makakatulong itong siraan niya, halimbawa si Tito Soto. Medyo alanganin. Walang connection po. Hindi makakatulong. Malamang lalo pa siyang bumagsak kasi ang mga Soto po, si Tito Sen, marami pong tagahanga sa politika, pati po sa entertainment. Dahil po sa Itbulaga, baka lalong magalit sa kanya. Pati mga supporters ng mga Soto. Lalo siya, natalo. Ang remedyo ng pagbagsak, mga kababayan, ng ratings ni Amy Marcos, chances niya na manalo, para ma-reverse po siya, kailangan niyang talikuran na. Mag-declare siya na sinusumpa na niya yung mga Duterte. Kasi sinumpa na ng mga Duterte yung kanyang kapatid. Yun man lang po ang cure niyan. Para yung mga Marcos loyalist, mga kababayan, magbalik loob sa kanya. Kasi iyan man lang ang dahilan po. Nagagalit yung mga Marcos supporters kasi siya na ate mas kampi pa sa kalaban kaysa sa kanyang kapatid. Pero itong kwento ng Politicoscope, medyo malabo. Hindi po kapanipaniwala. It is not a logical explanation. But anyway, pakinggan natin, mga kababayan, yung sinabi ni Vic Soto kasi nag-file na siya ngayon. Ayan sa report ng Inquirer, cyber libel ang kaso. A lot of people have been asking me, ano reaction mo? Eto na po yun. Ito na po yung reaction ko. Sabi ko nga, ito yung walang personalan nito. I just trust in our justice system. Ako'y laban sa mga irresponsibleng tao, lalo na pagdating sa social media. Ngayon, anong motibo ni Daryl Yap? Bakit niya pinili? Wala man po, yung mga direktor po sa pelikula, sa entertainment, wala man ibang motibo, kundi yung magkapera. Ano pa man po, yan ang craft niya, yan ang hanap buhay niya. Siyempre, nag-create siya ng controversy, inaakala niya hindi siya papatulan ng mga Soto. Siyempre, hindi din papayag yung mga Soto na sirain yung kanilang pangalan. After almost ilang dekada na sila, 50 years sa entertainment, pagkatapos ngayon pawawasakin ni Daryl Yap yung pangalan ng mga Soto ng Tito Vic and Joey. Hindi din yun papayag. Tingnan na lang natin ang labanan kung sino yung titiklop. Mapera din si mapira na rin, mga kababayan, si Daryl Yap. Mapira din yung mga Soto. Di mag-ubusan sila ng pera sa pagtatanggol ng kanilang reputasyon. Di ba? So, kaabang-abang ito, mga kababayan, na development sa entertainment industry with the filing ng cyber libel kay Daryl Yap at nasabit pa yung pangalan ni Amy Marcos. Pero sabi ko nga po, yung pagkasabit ng na may motibo si Amy, medyo malabo. Hindi ako kumbinsido. Ngayon, dito tayo sa pagbagsak. Ipagbagsak mali. Dito tayo, mga kababayan, sa dami ng mga mamamayang Filipino na they approve the impeachment case laban kay Sara Duterte. So ito yung deserve na deserve. May public official ka ba naman? Vice Presidenting ganyan yung pag-ugali. Isang kahiyan sa lahing kayumanggi. Sa bagay, si Sara Duterte, mestiza po siya. Chinese-Filipino, ang tatay, lahing Chinese-Filipino. Pagkatapos siya, hybrid, German, lahi ni Hitler man sa akin. Na-acquire yung ugali ni Hitler. German Di ba yung mga German? Ganyan. So, yan ang dugo na nananalaytay, mga kababayan, kay Sara Duterte. Hindi man pure Filipino. German yung kanyang nanay. So, ito yung result ng survey. Sabi rito, more Filipinos agree with impeachment complaint against Sara. Sabi sa survey. 41% po.
41% overall sa buong Pilipinas. Sa Luzon, 53%, majority po. More than half ng mga taga Luzon. Sa Metro Manila, 45%. Sa Visayas, 40%. Sa Mindanao, marami na rin sa Mindanao, 22%. Sa economic class, yung mga mayayaman, ABC class, 50%. Sa Class D, 41%. Class E, yung mga mahirap, 37%. So, kailangan pang ma-educate yung Class D and Class E. Nadadala pa ito sa mga pa-cute-cute ni Sara. Mga pictures na pinapakalat ng mga followers niya na si Sara po, simpleng tao lang, kumakain ng mga tusok-tusok. Street foods, yung mga strategy po nila, pakamay-kamay, tulad ni Bato at ni Bongo. Yan ngayon ang strategy, ginagaya si Leni Robredo. Damage control, para hindi maalata na umubos ng 125 million confidential funds in 11 days. Diba? Para malimutan, mapagtakpan ang mga kaganapan. Damage control po. O ngayon, yun ang nakikita ng masa. Simplean niya lang na tao si pamotor-motor. Simple yung pananamit. Umaakyat sa bundok. But, marami na rin po yung nagigising sa mga nasa grassroots po. Yeah, 37%. Class E, Class D, 41%. Gustong isulong ang impeachment. Ang against po, 35% lang. 21% sa Luzon, sa Metro Manila, 37% sa Visayas, 33% sa Mindanao, 56%. So majority kontra sa sa Mindanao. Sa economic class, 25% ang kontra ABC, Class D 35%, Class E 36%. So yan mga kababayan yung survey ng SWS conducted from December 12 to 18, 2024. The survey found that 41% of respondents nationwide expressed agreement with the impeachment, while 35% disagreed, resulting in net agreement of plus 6%. Gusto nang i-impeach si Sara ng majority sa mga na-survey na mga Filipino. So, only 18% were undecided, while 7% were not informed enough. Hindi pa na-educate ng maayos. Walang alam sa mundo. You see? Sabi nga natin, itong result ng survey ito, nagpapakita lang na pag na-impeach si Sara, matutuwa ang majority sa ating mga kababayang Filipino. Na ang isang tulad ni Sara Duterte na isang aroganting leader po, ay walang puwang sa serbisyo publiko. And this will, increase pressure sa Congress. Kasi majority ng mga congressmen hindi pa gumagalaw. Iniintay pa nga po yung fourth impeachment na ang sabi may ipafile pang fourth impeachment. Or one of the impeachment case, pwede na lang na-endorse ng majority pero hindi pa nila ginagawa. So naghihintay siguro ng tamang timing. And maybe the survey would make them decide na once and for all, kailangan ng tundukan nila ang pagmamalabis ng Vice Presidente. And this will also, mga kababayan, increase pressures to the Senate na tingnan mabuti ang merito ng kaso. Kitang-kita naman po ang merito ng kaso. Yung betrayal of public trust, mga kababayan, kitang-kita na kumbinsido yung majority sa ating mga kababayan. And with this result, pag sunod-sunod yung survey result, mga kababayan, na sumasang-ayon ng majority, malamang yung mga senador ma-pressure to convict Sara Duterte. Kasi pag hindi po, sila yung convicted. Iko-convict sila, mga kababayan, sentensyado, kondinado ng ating mga mamamayang Filipino sa 2025, sa May 2025 election. Tanggal sila sa trabaho.
Ano mga senador, umayos kayo. Pag inakwit ninyo si Sara Duterte, kayo ang kondinado. Ganon lang po. Kailangang tuldukan ninyo yung arrogance. Sobra ka-arrogante mga kababayan ng mga Duterte, lalo na po si Sara. Matindi yung kanyang mga pinagagawa. Other than yung paggastos, maling paggastos ng kanyang confidential funds. Her arrogance is almost unforgivable mga kababayan. Isabi po sa kasabihan, ay isa nabasa ko po sa isang libro. Nakalimutan ko kung sino yung author noon. The only thing more dangerous than ignorance is arrogance. Yung ignorance, napaka-peligroso kasi pwede kang maipahamak dahil sa pagiging ignorante mo. Pero mas may peligroso pa sa pagiging ignorante, yung pagiging arrogante. Tama pa? At sabi naman po ni Hans F. Hansen, isang magaling na writer, isang author, arrogance niya is used by the weak, while kindness is used by the strong. Kaya yung mga DDS po na naniniwala na pag ang isang tao palamura at mahilig magbanta ay strong leader, doon kayo nagkakamali. Ang arrogance po, ang taong arrogante po, madalas nagdi-display siya ng kanyang arrogance para i-cover niya yung kanyang weakness. Tama pa? Tulad ni Sara Duterte. Ano ang weakness ni Sara? Hindi nga po siya magaling magsalita. She mean it. Kaya ayaw niya mag-attend, mga kababayan. Ayaw niyang matanong. Kasi hindi niya kayang ipaliwanag yung kanyang mga pinagagawa. Dapat approve agad. Walang tanong-tanong. Yan ang weakness niya. Kaya nga po during the election, never siya na nag-appear sa isang vice presidential debate. Kasi ma-expose yung weakness niya. Kaya tingnan ninyo, pag nagpalabas siya mga kababayan ng statement, dapat walang nagtatanong. Kung magtanong man, dapat yung magtatanong sa kanya, mga kaibigan niya, papreskon siya. Pero yung mga tinatanong po, pinipili niya yung sasagutin. Yung mga tanong. Di siya pwede sa open debate kasi yun ang weakness niya po. Ma-expose ang kanyang weakness. So pinangibabaw lang niya po yung pagiging arrogante niya. Hindi ako nagsabi niyan mga kababayan. Ang nagsabi si Hans Hansen, isang author, isang writer. Ang sabi niya, arrogance is used by the weak, while kindness is used by the strong. Kaya tingnan ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos na pinagsasabihan na weak leader, siya ang totoong strong. Kasi napaka kind person po ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kahit pinagbantaan siya, sabi niya, never say never. Pero tanggal siya sa pagka-member ng National Security Council. Yan ang strong leader po. Tinanggal si Sara, pati si Digong, and mga former presidents. Manifestasyon ng isang strong leader. Nagwawala ngayon yung mga minions ni Digong sa pagtanggal kay Sara. Bakit naman hindi tanggalin po? Isa siyang banta mismo sa ating Pangulo pagkatapos ka-meeting palagi. Di ba? May ganon. Banta sa security ng Pangulo. Kalyado ng banta sa sovereignty ng ating bansa, yung China. Pagkatapos member ng National Security Council. Ano yun? Di ba? So anyway, kung bakit mga kababayan, si Sara gusto nang ipa-impeach ng majority sa ating mga kababayang Filipino, it is because of her arrogance. Na-expose yung kanyang pagkatao. Hindi lang siya arrogante, mali pa mga kababayan yung paggamit niya ng pondo ng ating gobyerno. Na ito yung laman ng impeachment complaints, kasong impeachment na final laban po sa kanya. Kaya lang po, hindi pa gumagalaw. Pero with this result ng survey, baka ma-pressure na po yung majority ng members ng Congress. Magagalit yung taong bayan eh. Tama pa? Malamang sa malamang, bibitawan na po ng Congress yung kanilang sword of Damocles. At pati yung Senado, mapipressure sila to act
accordingly. At yung action nila should be conviction. Pag hindi po conviction, acquittal yung ginawa nila, tapos sila sa ating mga mamamayang Filipino. Sila ang isusunod na tatanggalin. Tatanggalin sa posisyon. Ayaw anya ninyong tanggalin si Sara, kayo yung tanggal ngayon. Ganun lang po. Through a democratic election. Hindi na sila iboboto pa, hindi na sila makakabalik sa Senado. Di tapos ang kwento. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.